Kaya nga ako, ano, sabi ko nga dapat si Senator Bato, no, it's time na itodo niya na yung tapang niya. 'Di ba? Makipagbasagan na po kayo ng mukha, yung mga Duterte senators. Makipagbasagan na po kayo ng mukha. Kailangan po namin ng leader. Pag nakikita natin yung mga Duterte-aligned senators ay kaya makipagbasagan ng mukha. Sinasabi ko sa inyo, that's going to have a huge impact sa Duterte support base. Kung kaya niyong makipagbasagan ng mukha para sa pinaglalaban natin, definitely, yung mga followers ay magkakaroon rin ng, di ba? We need a leader like a lion so that yung mga followers maging lions din. Kung nakikita po namin kayo na hindi kayo takot, hindi rin kami matatakot. Sa totoo lang, now is the time. Huwag na po kayo magpatumpik-tumpik. Pag-usapan natin ngayon, very interesting two things that we are going to talk about tonight. And siguro kapag may oras-oras pa tayo, magbubukas ako ng tindahan. Ayan. Sabi ni Graho, Genevieve, Miss Joey, nakita ko yung post sa Reddit, former engineer nagsabi, paano yung korupsyon ng contractors, DPWH, and even bank employees daw. Ako tingin ko, no, wala nang problema doon sa korupsyon ng mga contractors, okay? Yung mga contractors, wala nang debate doon eh. They pay people, they rig the bidding. For example, yung kay Diskaya, marami siyang mga company, nagbibid. So kumbaga, may kasalanan talaga yan. May kasalanan talaga yung mga contractors. Hindi na yan part ng debate. Okay? Kasi di ba, alam naman natin, nagkakaaminan naman talaga na yung mga contractors ay nagbabayad ng mga percent para magkanegosyo, ganyan-ganyan. While sa isang banda, itong mga contractors na to ay gagawin lang naman talaga nila kung ano yung nire-require sa kanila. Okay? However, yung pagbabayad ng mga percentage, illegal yun eh. Tapos nahuli ka ngayon. 'Di ba? So, wala tayong debate dyan. May kasalanan talaga sila. So, ibig sabihin, dapat silang managot, dapat silang magbayad dun sa mga kasalanan na yon. Unless, of course, they are going to, to tell us who is the most guilty in this entire scandal. 'Di ba? So ngayon, since ayaw naman nilang magsalita, 'di ba? Doon tayo sa general rule. Nagbayad ka, nag-rig ka, nag-bidding, meron kang ghost project, meron kang incomplete project, pero nakakubra ka ng pera. The mere fact that all of this are attributable to you, contractors. The mere fact na nakinabang ka sa pera, nakinabang ka sa bayad, it is your fault. So therefore, wala tayong dapat pinagdedebatihan sa kasalanan ng mga contractors. Ang mga contractors may kasalanan dito. So ibig sabihin, once na meron kang ghost project, incomplete project, meron kang nirig na bidding, meron kang binaboy na na bidding process dyan or whatsoever. Ibig sabihin, automatic 'yon, may kasalanan ka. Walang debate diyan. Ang sinasabi lang natin dito is that si contractor is not the most guilty. Hindi natin pagdedebatihan ang kasalanan nila. Pero ang mga contractors, meron niyang lusot kung gagawin niya ang tama. Kasi nga, meron siyang way on how to relieve itself from liability. Mag-whistleblow ka. 'Di ba? Mag-whistleblow ka. Kasi pag nag-whistleblow ka at nagsabi ka ng totoo kung paano mo nakuha yung mga kontrata na yan, sino yung kakuntsaba mong congressman, sino yung kakuntsaba mong mga malalaking tao sa gobyerno, 'di ba? It can be easily understood na of course you're doing that because somebody is giving you requirements to do those kind of things. Yung ghost project, yung incomplete project, yung mga rig bidding, you cannot do it on your own. Yun yung sinasabi natin dito. Pero ngayon, kung ayaw nyo magturo, kayo talagang mananagot dito. 'Di ba? Kayo talagang mananagot dito. Kaya nga, napaka-importante na ang sambayan ng Pilipino ay dapat hindi tumitigil sa pag-accept na hihinto tayo sa contractors. Okay? Kasi ang kasalanan ng contractors, settled na yan. Okay? Settled na yung contractors na yan. May kasalanan talaga sila. Kumita sila eh. Nagkapera sila, kumita sila dyan eh. Yumaman sila dyan eh. But of course, they cannot do all of those kabulsitan on their own alone. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sila lang yun. Imposibleng sila lang yun. 'Di ba? Kaya we should not accept yung gobyerno na hihinto kayo sa contractor lang. You should do everything within your means. Kaya nga dapat si Senator Marcoleta, 'di ba? Dapat ang suggestion niyo po dito sa mga contractors na to, freeze ang asset, full investigation ng BIR, ipitin ng todo-todo yan. You cannot convince these contractors to whistleblow not unless hindi mo iipitin lahat ng yaman at pera ng mga yan. And if they're going to tell us na, ay hindi kasi kailangan ng due process, kineme, ganyan-ganyan. We're talking about properties being destroyed here.
We're talking about people dying because of because of flood. Mga namamatay sa leptospirosis, namamatay dahil nalulunod sa baha, namamatay dahil nagkakasakit. Hindi po natin mapapaamin ang mga contractors kung hindi nyo iipitin ang cash flow ng mga yan. So paulit-ulit tayo, yun lang po ang way. So ngayon kahit magnangangak kayo dyan at batuhin ninyo ang lahat ng bahay ng mga contractors, if all the contractors are put in jail at walang nag-whistleblow dyan, walang umamin dyan, ibig sabihin nagkaroon na ng partiyan sa lahat ng mga nanakaw nila. Ibig sabihin, lahat ng kinita ng mga contractors, nagkaroon na sila ng partihan dyan. Do not leave a space para magkaroon ng concession, okay, ang gobyerno at itong mga contractors na to, na kung saan hihinto ang investigasyon sa mga contractors. At ang sinasabi ko sa inyong lahat, kapag ang investigasyon ay huminto sa contractors, at let's say sabihin natin napakulong ang 15 na contractors, and I'm very sure yung mga yellow pinks are going to applaud and going to take it as a victory na parang, wow, napakulong natin ang mga contractors, wow, napakulong natin ang mga diskaya, ganyan-ganyan. They're going to take it as victory, and I'm warning you all. They are going to take it as victory pag napakulong nila yung mga contractors na yan. But is it a real victory? Of course not. Of course not. It is not a real victory. Why? Bakit po hindi yan real victory? Kasi kung tinanggal mo lang yung mga contractors na sumusunod lang sa mga rules na binibigay ng mga tao sa gobyerno, we're just going to create a new breed of contractors na sasayaw sa tugtog ng gobyerno sa mga susunod na fiscal years. Tinanggal mo lang tong 15, pero may papalit ring 15 dyan. Did you solve any problem? No, you're not solving any problem. Okay? You're not solving any problem. So, yan po yan, ano. Kaya ako, pakiusap ko po kay Senator Marcoleta at sa mga senador natin, tapangan nyo sa mga susunod na hearing. Sa mga susunod na hearing, dapat pitpitin ng bayag ng lahat ng mga contractors. Di ba, pakantihin yung lahat. And that is also beneficial. Gusto nyo ipitin si Chis Escudero? O pitpitin nyo yung sinasabi nyong contractor na bata ni Chis Escudero para ikanta niya si Chis. Dapat yung mga galit kay Chis Escudero, no, dapat ganyan ang demands ninyo. Pakantahin ninyo, pitpitin nyo sa bayag yung Lubiano na may-ari ng construction company na sinasabi ninyo na nagbigay ng campaign funds to Chis Escudero and insinuating that it is Chis Escudero ang nagbaback up dito sa mga Lubiano na to. That's how we find the rats. Ganun po maghanap ng you know, this is just a suggestion. I'm pretty sure you're smarter than I am. You are way way smarter and way you have more wits than I do. Ang punto lang po dito is that you have to find a way on how to hold people accountable. Okay? Hindi tayo nagdadramahan dito, hindi tayo nagbobolahan. Ayan. From Ikawayan, Bulacan, sabi ni Marilyn Guatato, lagi kayong mag-ingat, Miss Joey, daming laban na dapat andun ka, sabi ni Ma'am Marilyn. Ayan, hello kababayan. Ayan, okay. Oy, ang tawag dito, magkakaroon ng mga pagtitipon-tipon. Hi, Ate MJ. Hello. Love you, ate. Kumusta ka na? Ayan. Ingat ka parate. Ayan. Excited na ako, nadalin ka kay Doc Baker. Ayan. Okay. So, kailangan talaga na we should not stop. We should not stop doon sa mga contractors lang. It's a red flag, no? Kapag kunwari ang sigaw ng mga tibak or ng mga advocates ko, no, tungkol dito sa flood control project scam na ito is not going to is not calling for the real culprit to be punished. That's a red flag. So yung mga kabataan natin dyan, okay? Like I said again, at hindi ako magsasawang ulit-ulitin ito, sasabihin natin ito hanggang makarating ang mensahe sa dapat paruonan, okay? Sa mga bagets natin dyan, sa mga kabataan natin dyan, okay? So, ini-embarrass natin ang mga Nepo babies, okay? Ini-embarrass natin yung mga anak-anak ng mga contractors, na mga influencer, at niyayabang ang kanilang yaman na hindi naman nila pinaghirapan, na apparently ay galing pala sa mga construction projects ng kanilang mga magulang, di ba? Okay, wala akong problema dyan. If you want to continue doing that, do that. Okay? But you have to put in your mind that bullying these people, embarrassing these people, ostracizing them publicly is not equivalent to accountability. Malaki ang assignment natin. Ang assignment natin ay hindi lang nagtatapos dun sa pambubuli dyan sa mga anak nila na yan.
Okay? Ang assignment natin ay i-correct ang pagkakamaling ito. Itama ang pagkakamaling ito. And since I started talking about this flood control scam, I always say that there are 3 areas that we have to take into consideration here. Okay? Determination ng project. Paano ba dinedetermine? Okay? Kasi ito yung hindi malinaw eh. Hindi binibigyan ng linaw to ng mga mga mambabatas natin at mga tao sa executive department ng government. Determination ng project, funding ng project, at yung actual na pagtayo ng project. Yung yung actual output ng mga flood control project. 3 tong areas na to. Yung mga contractors nandun lang sila sa dulo, yung building the flood control projects. Andun lang sila sa isang area na yon. Kailangan po natin nabusisiin mula sa pagdedetermine ng project. Okay? Paano ba nade-determine ang flood control project? Pangalawa, paano ito pinupondohan? Sino ang nag-a-approve? Bakit nababayaran? Sino ang mga signatories bago mai-release ang bayad dito sa mga contractors na ito? 'Di ba? And lastly, after all is said and done, pamimili at pagbabayad, yung funding ng mga projects na ito, pag itinayo yung project na yan, ano ba yan? Ghost ba yan? Incomplete? Narig ba yung bidding dyan or whatsoever? 10% pa lang, bakit sinasabi 100% na siya completed? 'Di ba? Okay, ang ganda ng t-shirt ko. No? Ano 'yun? 1983, long live the reckless and the brave. Ganda ng t-shirt ko, no? 1983, long live the reckless and the brave. I love it. Regalo ng kapatid ko. Ayan, so anyway, 'yun, no? Yung building ng flood control projects, nandun lang siya to sa 3rd na area. And hindi natin masyadong napapag-usapan yung determination ng flood control project, yung funding ng flood control project. And for today, I wanted to talk about this extensively in light of the moment when Kong Ungab explained important matters kanina sa Congress. I think it's it's the parang yung sa yata yun sa budgeteering yata ng DPWH, appropriation sa DPWH. But Kong Ungab spoke, I think it was it today or was it yesterday? But Kong Ungab tell us something very, very important pagdating sa determination ng flood control projects. Napaka-importante nito, guys. And ako, sa totoo lang, lahat ng mga Duterte-aligned congressman, it's the motherfucking time to speak! Please! Magsalita kayo! Kong Ungab is the single pushback that we have in the House of Representatives. Ako kay Richard Gomez, sa totoo lang, Sir, you have to make a decision now. Wala ka na makukuha ang project. Wala ka na makukuha pondo dyan sa House of Representatives. And I know that you are doing what you do because you're trying to look for funding. Pero sa ngayon, I think it is more prudent for you to be part of the pushback team sa House of Representatives. Pag-usapan niyo na itong maigi. 'Di ba? Pag-usapan niyo na itong maigi. I-push niyo na to. Suportahan niyo si Kong Ungab. Grabe yung grabe yung mga revelation ni Kong Ungab, ni Kong Ungab sa Congress. And I think it's very important that we talk about it extensively. So, kagaya nga ng sinabi ko, oo, pero malayo pa sa goal weight. Ayan. Sabi ni Sheng Mi, watching from Binangonan Rizal, the Joey pa shout out sa Dolana family. Hello, Ate Vien, Venice, Viera, and Kai Kai, and Daddy June and May. Mabuhay, guys. Ayan, okay. Hello, shout out ha, Sheng Min, sa mga taga Binangonan Rizal, sa Dolana family. Ayan, okay, shout out sa inyo. Ang layo naman ni Doc Baker sa Vienna, gusto ko doon maghugis bigas, sabi ni Frammy Style. Pag umuwi kayo ng Pilipinas, daan kayo kay Doc Baker. Paano na kayo? Pa-appointment na kayo. Kasi, meron siyang Ortigas Clinic Meron siyang Ortigas Clinic. Ayun. Daan na kayo kay Doc Baker after. Sa Pasko, if you're going to come home, set a schedule with Doc Baker. Bago tayo mag-focus sa mga contractor, bakit kinalimutan na natin yung barko na nabangga raw yung flood control project? Sabi ni BBM.
Ayan, if you just want to show, if we just want to know sino sa mga solons or executive ang backers ng mga to, dahil hindi ito confident magnakaw kung walang backer tong mga PI na to, sabi ni It's Fudge. Correct! Correct! Ang mga contractors, pag nakakuha ng kontrata, ipasubcon din nila yan. Sabi ni Teresa Lingkod. And that is, area na hindi pa masyadong na-explore ngayon, no, sa usapan, sa Congress at saka sa Senate. Hindi pa masyadong na-explore yan eh. Yung parang bakit allowed yung nagkakaroon ng subcon? Kasi apparently, kapag ka binid, dapat meron lang mga specific na na at what point ka magpapasubcon. 'Di ba? Kasi pag nagpasubcon ka, may spillage pa eh, 'di ba? Siyempre, hindi mo naman ipapasubcon yan nang wala kang kikitain doon. 'Di ba? So, ibig sabihin, yung kita mo, ibabawas mo pa yon dun sa ibang babayad mo dun sa subcon. And it's money that we should have saved. So, 'di ba dapat pinag-uusapan rin yan eh. Allowed ba yan? Dapat ba nagpapasubcon? 'Di ba? Ano lang yung mga instances na pwedeng mag-subcon? Dapat mga limited lang yan. Ayan. Hi, MP Miko Poge. Hello. Ayan. O, join ka naman sa live, Miko Poge. Pagka may time ka. Ayan. Make them an offer they can't refuse, sabi ni Pat. Ayan. Watching from Binangonan, Rizal. The Joey pa shoutout sa Dulana. Shoutout ko na yung Dulana family kanina. Ayan. Hinayupak ka talaga, Lacson, sabi ni Ashong Max. Have you watched Winnie Monsod's interview with Lucy Cruz? Recent to, Pat? Hindi pa. Exactly, Miss Joy, walang contractor kung walang nag-propose ng project, walang nag-approve ng budget, nasa baba ang contractor. Dapat mag-focus ngayon sa ulo ng mga buwaya. Correct! Sabi ni DJK21, yun nga masaklap, di victory kasi mga totoong salarin na sindikato sa gobyerno natin. Kaloka, then yung iba nakalabas na ng bansa. Correct! Saldi ko, di na uuwi yan. Di na uuwi yan sa saldi ko. Diyos ko. Sabi ni Shin Blaza, Miss Joey, I'm getting frustrated sa mga Duterte senators natin. Takot sila dahil sa alleged warrant of arrest nila. Kaya di sila nagsasalita masyado sa mga issues ngayon. So sino na lang aasahan natin? Mas mahalaga sa kanila political career nila rather than yung responsibility nila sa mga tao. Kaya nga ako, sabi ko dapat si Senator Bato, it's time na itodo niya na yung tapang niya. 'Di ba? Makipagbasagan na po kayo ng mukha, yung mga Duterte senators. Makipagbasagan na po kayo ng mukha. Kailangan po namin ng leader. Pag nakikita natin yung mga Duterte-aligned senators ay kaya makipagbasagan ng mukha. Sinasabi ko sa inyo, that's going to have a huge impact sa Duterte support base. Kung kaya niyong makipagbasagan ng mukha para sa pinaglalaban natin, definitely, yung mga followers ay magkakaroon rin ng, di ba? We need a leader like a lion so that yung mga followers maging lions din. Kung nakikita po namin kayo na hindi kayo takot, hindi rin kami matatakot. Sa totoo lang, now is the time. Huwag na po kayo magpatumpik-tumpik. Huwag na po kayo magpatumpik-tumpik sa mga Sabi ni Jo Malin, off topic ate, kailan kita naabutan na live ulit, apakapayat mo na po. Unti-unti mo na na-achieve ang hugis bigas. Watching here in Taiwan. Maraming salamat sa inyong mga kind words. Watching from Binangonan, Rizal, ayan si Sheng Min, ayan. Sana tuloy-tuloy na ang laban sa EDSA, gayahin kaya natin ang Indonesia, sunugin lahat ng magnanakaw, sabi ni Teresa Lingkod. Those are the things that should happen naturally. Those are the things that should happen naturally. Ayan. Bago tayo mag-focus sa mga contract, teka, ano nangyari? Ba't parang hindi nag-ano? Sabi ni Audrey, napaka-self-conceited napaka-conceited nung speech ni Bongo last time. Oo nga eh. May mali eh. Kasi kumbaga parang, naiintindihan ko naman na kailangan niya ipagtanggol yung sarili niya. Pero kung ipagtatanggol niya yung sarili niya, hindi niya na dapat yun ginawa sa Senate plenary, sa Senate Blue Ribbon Committee mismo. He should have done it sa Facebook post or explainer or something like that. Dapat ganun na lang. And he should use his time in order to forward the interest of the people. Kasi oras ng bayan yun eh, yung sa Senate Blue Ribbon Committee eh. Oras ng bayan yun. So, dapat, ang topic mo doon, pang bayan, hindi pang sarili. 'Di ba? I hope the staff of Senator Bongo are listening. It's just really frustrating. Hindi na po tayo pwede magpakyut-kyut ngayon. Ano ba eh? Nasa crunch time na tayo. 'Di ba? Hindi na pwede magpakyut-kyut ngayon. Itong flood control project na to, it's a question of our existence, our survival. If we cannot solve this problem, at kung ang uunahin ninyo ay paglilinis ng mga tumbong ninyo, 'di ba? Ba't pa namin kayo binoto? Uunahin nyo lang rin pala linisin pangalan ninyo. 'Di ba? Hindi ko sinasabi na wag linisin ni Bongo yung pangalan niya. Of course, he owes that to the people. Pero ibig ko sabihin,
Hindi na para gamitin yung Senate Blue Ribbon Committee para diyan. It's not about you. 'Di ba? Mag-post ka na lang sa Facebook explaining kung ano nangyari sa CLTG, kung ano nangyari sa mga construction company ng mga kamag-anak mo, 'di ba? 'Di ba? And if the company can really produce output dun sa mga kontratang nakuha ninyo, then there should be no issue. Kahit pa nakapartner nyo si Diskaya sa isang project. Kung natapos nyo ang project at hindi questionable yung project, edi lusot. That's how to explain it. 'Di ba? Kung nakapartner nyo ang mga Diskaya, meron kayong project at yung project ay natapos, di walang problema. 'Di ba? So, yun dapat. Sabi ni OSHA, totoo, kung ayaw nilang makipagbasagan ng mukha sa Congress or Senate, unahan na lang nila ang paglabas sa paglabas. EDSA didn't happen without personalities. Correct. And sa totoo lang, parang mas ano pa sila, mas takot pa sila sa mga taong bayan eh. Yun yung masaklap eh. Yung mga Duterte supporters, laban na laban. 'Di ba? But we need a leader. We need someone to look up to. Actually, pag si Sen Bato, Padilla Go at Amy biglang sumugod sa EDSA, feeling ko susunod lahat. Ayun. Hi, Doc Miguel! Hello, hello! Ayan, kamusta ang team building? Grabe mo kasi lang college lahat dun sa team building. Ang babata ng itsura nila. Ayun. Kailangan pa yata may magbuwis ng buhay to ignite a revolution. Sana hindi na, nakakasuka na talaga ito. Well, you should name all the people na namatay because of the baha. 'Di ba? Siguro dapat ganun. Ayan. Akala ko po gusto ng performance sa mga senator natin. Mahina si Marcoleta, 50-50, walang backup na senator natin, kaya tahimik. Gusto na namin tumira sa Pinas, kaso pag ganyan, ubos ang ipon namin, sabi ni RP Successful. Sabi ni John Riel, what will happen if gumaya tayo sa Indonesia? Baka mag-martial law. Well, sabi ko nga, yung pangyayari sa Indonesia, ako for me, it's going to happen naturally. Okay? If it's going to happen naturally, but first, we have to inform everyone. Focus tayo dun sa mga kaya nating gawin ngayon. 'Di ba? Those are the things that you're not supposed to talk about publicly. Yung dapat gayahin natin yung sa Indonesia dapat, because that is violent and that is also a crime in the Philippines. So if you're going to talk about it and encourage it to happen, okay? You are risking yourselves to be arrested. So you have to be very, very careful. Okay? And if you're going to ask me, yung mga ganyang bagay, mangyayari yan naturally if hinugna ang consciousness ng mga tao. If hinugna ang consciousness ng mga tao. Sabi ni It's Fudge, disappointing si BG nung hearing. He was the closest to FPRRD among the DDS senator, pero for the lack of better word, ang duwag. Sir, kami nagluklok sa inyo dyan, magpakatapang naman kayo. Correct? Stop sitting on the fence. 'Di ba? Tama na yung pag-upo sa bakod. Ayan. May post si Tio tungkol sa father and half-brother ni BG. Ayun nga, ngayon kung kunwari, if you are able to sufficiently build China Wall dun sa mga negosyo ng mga kamag-anak mo, okay, at you're able to, kasi ganito yan, ang conflict of interest is not a crime, okay? Ang conflict of interest is undesirable, okay? Ang pinapunish, okay, ang merong consequences is kapag merong conflict of interest at wala kang ginawa in order to manage the conflict of interest. Doon tayo magkakaroon ng consequences. Doon tayo magkakaroon ng legal consequences doon sa mga ganong sitwasyon. So yung existence ng conflict of interest, it's a question of prudence. Okay? It's a question of prudence. Ngayon, si Senator Bongo, ang kailangan niyang sagutin, were you able to build enough wall in order to manage your conflict of interest? 'Di ba? Yun yung kailangan niyang sagutin, yun yung kailangan niyang yun yung kailangan niyang i-explain sa sambayan ng Pilipino. Ganon. Kasi syempre, kamag-anak mo yun, pagkatapos kumukuha ng government project, 'di ba? Paano mo sasabihin sa amin na nag-build ka talaga ng China Wall diyan sa mga kamag-anak mo? 'Di ba? Na hindi mo sila pinapaboran, na hindi mo sila nabibigyan ng 'di ba? Ayun, ganon. VP Sara Banid magsalita din, total siya mas credible na magsalita ngayon bilang former cabinet secretary, sabi ni GATV Reaction. However kasi, si Inday Sara kasi, hindi siya yung po pwedeng mag-lead ng she's leading the opposition. She's a prominent voice of opposition, okay? But you have to take into consideration na if there's going to be a change in leadership, let's say there's going to be a revolution or there's going to be an ousting of the current administration, si Inday kasi ang makikinabang dyan. Ang problema sa mga Duterte, masyado silang disente.
So I don't think Inday would want to lead, you know, actions like that. Hindi ganong klaseng tao yung mga Duterte eh. Yun ang problema. So, you know, hindi maganda para kay Inday na siya yung mag-ano-ano dyan. But she is the prominent voice of opposition when it comes to policies. Ayan. We can go to HOR and Senate, our rights to assemble peaceful rally to remind them that we Filipinos exist against corruption, sabi ni Bong Peralta. Agree. We can do that, definitely. Ayun. Hello, hello, Placido. Ayan. Walang revolution ang mangyayari kasi base pa lang sa comment section, sabi ng mga tao, wag na lang daw kasi si Sara din daw ang mauupo. Ayaw ko man sabihin pero parang tama si Joey. What do you mean, Audrey? Ayun. Asa ng mga dalawa ng Piglawan, nag-aantay na naman ng mag-credit card. I'm sure. Ayun. Okay, anyway, so yun na nga, no? Sabi ni Tatay Strauss, kudos to SBG for replicating a long-time Davao City Public Service Program lingap in the national level. Malasakit. But this constant hugas kamay speeches creates the tendency of doubt. Huwag naman sana. Ayun. The rage is not enough. These are our taxes. Kada 12% ng VAT sa grocery items, kada excise tax, this government is taking away our basic right to a decent and safe environment dahil sa mga baha. Totoo naman ito. Ayan. Okay, totoo naman yan. I believe po, freeze ang account ng mga contractors, tanggalin lahat ng benefits, sigurado magsasalita yung mga yan. Correct. Hanggat ano, no? Hanggat that's why ini-ignore ni Joey yung may umakyat ng pinag-uusapan na pang people power, but I understand why Joey did it. But yung lalaki na umakyat parang disappointed, hindi naintindihan na hindi dapat pag-usapan in public. That was the time na umakyat din si Direk Daryl. Ayun. O kasi syempre makukulong tayo dyan. 'Di ba? Ayun. Ayun. Anyway, ang gaganda ng mga comments ninyo. Teka. If it, Miss Joey, si Amina Pangandaman, may katarayan ata, di nagpasinda kay Aimee or di nagets yung sinabi ni Manang. Saan to? Yung sa hearing? Hindi ko nakita yung part na to. It will not look good if VP led a rally that will if VP will lead a rally that will benefit her in the end. It has to come from us. Kaya wherever you are, plan gatherings for September 23 to show the world we are for the Dutertes. Correct. It can be with your friends, okay? 20, 21, 22, 23. 23 is the confirmation hearing. Okay? And rallies from any day before 23 or even on the 23rd itself is very, very important. Ayan. We are talking about a person, the only president who actually tried to recognize and put a dent on the corruption problem in our government. We are talking about a president who actually cared about public welfare and took some actions, real actions, di ba? Pagkatapos siya yung dinala dun sa Hague, siya yung kinulong dun. At ngayon, nagtitiis tayo sa baha, nagtitiis tayo sa kriminalidad, nagtitiis tayo ngayon dun sa mga juvenile delinquent na nagkalat ngayon sa kalsada. Balik tayo sa zero. In fact, mas malala pa. So, ayun Joey, what do you think about Vico running for president in 2028? Do his policies actually align with the liberals? Yes. Okay? I am not very impressed doon sa mga ginagawa ni Vico Sotto. Like for example, yung sinasabi niya, kasi pinagmamalaki ng mga nung mga fan ni Vico Sotto. Napaka-transparent ni Vico Sotto, inemhe, ganyan-ganyan na parang Bix, yun yung standard. Yun yung standard. Dapat talaga transparent lahat ng transaksyon. 'Di ba? Naka-up lahat ng mga public data, 'di ba? Yun ang standard. So if Vico Sotto is doing it, ibig sabihin, ginagawa niya kung yung dapat talagang gawin ng LGU. That's one of the area for the seal of good governance. So, ayun, di ba inamin ni Vico Sotto na shock ang kanyang budgeting dahil nga raw, di ba inayos ni Vico Sotto yung mga bidding kinembot, ganyan-ganyan, and they were able to save a lot of money. Pagkatapos, parang from 9 billion budget, umakyat daw yung budget nila into 16 billion, ito 19 billion yata or something like that. And they can only plan up to 16 billion. So therefore, fiscal year after fiscal year, meron silang mga naiiwan na pera na hindi nila nagagastos. Meron silang savings. And of course, savings is not good in any government budgeting. Savings is not good. So what is the problem? Ibig sabihin, si Vico Sotto,
meron siyang problema sa planning. Kasi yung kanyang absorption rate ay hindi niya ma-fix. And this is very telling. Sa totoo lang this is very telling sa uri ng leadership na meron si Vico Soto. Ba't hindi mo ma-fix yan? Nakakailang fiscal year ka na. Sabi ni Vico Soto, of course, it is a good problem to have. Yeah, it is a good problem to have. Actually, hindi yun, hindi yun malaking problema. Kasi parang, bakla, leadership question yun, management question yun. Diba? Why can you not fix your absorption rate? Why can you not plan to exhaust your budget para hindi ka nagkakaroon ng savings? You know, if you have savings, you have area for corruption. You have space for corruption. Diba? Ayun. So, kaya sinasabi ko nga, Vico is okay. Vico is okay. But the way they try to, Vico is okay. He's not a bad person. He's not, hindi siya yung problema na politiko. Okay? Pero, I think he is a Mama Lenny in the making. They're trying to sell Vico Soto as someone na very, very, magaling, very competent. Dinigyan parang, hindi naman ganun kagaling. Okay lang. Okay si Vico, pero hindi siya magaling na magaling, 'di ba? Hindi siya magaling na magaling.